Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa insidenteng ito sa Glasgow, ilang araw na ang nakalipas. Dahil ang mga aktivistang kaliwa, aktivistang Muslim, propagandista at mga media outlet ay hindi tumitigil sa pag-uusap tungkol dito. Dagdag ko lang, Isang hiwalay na insidente kung saan isang puting lalaki na maaring may kapansanan sa pag-iisip, walang gustong isaalang-alang ang posibilidad na yon, at lahat ay gustong sumabay sa bandwagon ng Islamophobia. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw, muli, gaya ng nasabi ko na dati. Ang mga insidenteng tulad nito, mga teroristang pag-atake ng vigilante na tulad nito, ay hindi lang moral na mali. Dahil hindi mo alam kung sino ang nasasalubong mo. Ang taong pinipili mo lang sa karamihan dahil mukha siyang Muslim, maaring isang perpektong tao, maaring isang napakabuting tao. Kaya hindi lang ito moral na mali, kundi ito rin ay estratehikong tanga at hangal dahil sa mga dahilan na tatalakayin ko sa inyo. Hayaan ninyong ipatugtog ko muna sa inyo ang video na ito. Ito ang sandali ng mahuli ang taong yon, ang puting lalaking Scottish. Gaya ng sabi ko, baka may problema siya sa pag-iisip. Maaring may kapansanan siya sa pag-iisip na madalas ginagamit na dahilan, lalo na kapag ang sangkot ay hindi puti. Tandaan mo yung insidente ilang araw na ang nakalipas, kung saan isang tao, isang Briton, ang nagtapo ng bata sa kulungan ng buhaya. Sinabi nilang may kapansanan siya sa pag-iisip at tanggap ko yon. Maaring totoo. Hindi pa rin siya kinasuhan. Sinabi nila Briton siya. At lahat ng Muslim ang agad nagsabi na, ha, kita nyo, hindi siya Muslim. Pero kung titingnan ng pangalan niya, parang hindi naman mukhang kanluranin. Isantabi na natin yon, panuuri na lang natin ang video. Pinoprotektahan ang bansa mula sa mga putang inang miserableng taong ito. Sinisira ang ating mga batang anak na babae. Sinisira ang ating mga anak. Sobra na, tama na, sawa na ako. Iyan lang ang nakita natin. Ngayon, gaya ng sinabi ko, maaaring may problema siya sa pag-iisip. Kahit ano pa man, hindi natin dapat bigyan katwiran ng ganitong asal dahil nagbibigay ito ng dahilan sa mga propagandista. Tingnan mo siya. Ito si Mehdi Hassan na halos hindi nagsasalita tungkol sa krimen ng mga Muslim. Ayaw pa rin niyang aminin ang pag-iral ng mga rape gang. Sa linggong yon, inilabas ni Rupert Lowe ang maling ulat tungkol sa rape gang na nagsasabing 250,000 puting babae ang ginahasa ng mga Muslim. At sa parehong linggo, pinalakas pa ito ni Elon Musk dito. Nangyayari ito. May nagulat pa ba? Nagudyok sila ng karahasan laban sa mga Muslim at hinihikayat ang mga ekstremista. Tingnan mo, ang kilalang puting lalaki. Malamang, walang duda. Siya ang pinakarasistang Muslim na politiko. Sa totoo lang, hindi. May iba pa. Sa totoo lang, naalala ko tuloy ang isa pang Muslim na miyembro ng parlamento na kasing rasista rin niya. Tingnan mo siya, Rupert Lowe. Nagbigay ka na mapanood yung hudyat ng linggo at tumugon ng mga tao na eksakto sa gusto mo. Mahigit 4 milyong Muslim ang nakatira sa UK at ginawa mong target ang bawat isa sa amin. Dapat talagang mahiya ka sa sarili mo. Kaya ang sinasabi ng mga taong ito ay huwag bigyang pansin ang mga krimen ng mga Muslim. Kung may gawin ng mga Muslim, huwag pag-usapan para hindi kami maging target. Tingnan mo si Bushra Sheikh. Sinabi ni Rupert Lowe na Islam ang problema. Pinaninindigan namin yon. Ang teroristang pag-atake sa Edinburgh ay laban sa mga kagaya niya. Palaging nilalagay niya sa panganib ang mga Muslim. Mahalaga ang salita, tigilan ang pagpapanggap. Una sa lahat, sinagot ko na yan. Sabi ko, kung ang pagiging totoo ay magdulot ng panganib sa'yo, pasensya na. Problema mo na yan. Sinabi ko kay Mehdi Hassan, tigilan ang panggagahasa sa mga hindi Muslim na babae para wala ng ulat ng mass rape. Walang ulat ng mass rape sa Hindu, Sikh, Buddhist o Chino. Alam mo kung bakit? Hindi sila nanggahasa ng mga puting babae. Pero gaano kasama yon? Walang hindi nila gagawin. Tingnan mo ang babaeng ito. Naalala mo ba siya? Muslim MP siya, nak siya. Tingnan mo ito. Totoong mga screenshot ito. May nag-post nito. Tama, Eric. Yung mga batang babae na inabuso sa Rotherham at sa iba pang lugar, tulad sa Telford at sa iba't ibang bahagi ng UK, sa buong UK at sa iba pang lugar. Kailangan lang nilang manahimik para sa ikabubuti ng pagkakaiba-iba. At tingnan mo, nagustuhan pa niya yon. Una niya itong ni-retweet, tapos nag-like pa siya. Tama, Eric. Pinatahimik ang mga batang babaeng inabuso sa Rotterdam at iba pang lugar para raw sa pagkakaiba-iba. Ni-retweet niya ito at nag-like pa siya.
Wala silang pakialam kahit ano pang mangyari. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi sila aako ng anumang responsibilidad para sa mga ginawa ng kanilang komunidad. Handa akong ibigay yon sa kanila. Marami akong Muslim sa pamilya, pero wala ni isa sa kanila ang may criminal record. Pero kung mananahimik ka, kung susubukan mong itago ang problema, kung hindi mo tatawagin ang mga pasaway sa komunidad mo, at tuwing may ibang gumagawa nito, una mo silang itinatakwil. Ibig sabihin, Mga tulad ko, o iiyak ka na lang ng Islamophobia. Saan matatapos ito? Hindi ito matatapos. Pero gaya ng sabi ko, hiwalay na insidente ito. hindi ko maalala na may puting tao na gumawa ng ganito kailanman. Sa kabutihang palad, walang nasaktan, walang namatay. 5 tao ang nasugatan pero hindi naman malubha ang kanilang mga sugat. Pero tingnan mo, Mehdi Hasan, hindi lang nila inaakusahan ng mga hindi Muslim na pinapansin ang problema sa Muslim community. Nagrereklamo rin sila na hindi ito binabalita ng media. Kasinungalingan ito dahil lahat ng media outlet ay nag-ulat nito. Pinalakas ng mga media outlet ang panawagan laban sa Islamophobia. Tingnan mo siya. Hindi skandalo ang pagtanggap ng pakikiisa ng komunidad ng Hudyo. Oo, tingnan mo. Lagi nilang inuugnay lahat sa mga Hudyo. Sigurado akong hahanapan nila ng koneksyon ang taong ito sa gobyerno ng Israel. Huwag kang magulat kung mangyari yon. Ang iskandalo ay dahil kulang ang pakikiisa sa mga Muslim ng Britanya. Walang Cobra meeting. Wala ring pahayagan sa labas ng Scotland na nag-headline ng mga pag-atake sa Edinburgh. Masaya sila na hindi ito inilagay ng ibang media outlet sa kanilang front page. Napakagaling, grabe. Sige, sigurado akong narinig nyo na ito. Sigurado akong bawat isa sa inyo ay nakarinig na tungkol dito. Sigurado akong lahat ng matinong tao ay kinundena ito. Dahil hindi lang ito immoral, kundi napakabobo rin sa estratehiya. Dahil pinalalakas nito ang mga sigaw ng mga taong ito ng Islamophobia, binibigyan pa sila ng dahilan. Binibigyan sila ng perpektong dahilan para itago ang mga pasaway sa kanilang komunidad o ang mga problema ng kanilang komunidad. Pero sabihin ko sa inyo, sigurado akong ang susunod kong kwento ay hindi nyo pa narinig. Bakit? Gaya ng dati, ang mga karaniwang pinaghihinalaan ng nanguusig, nananaksak at nananakit sa mga katutubo. Nangyari ito sa Speaker's Corner, isang Kristiyanong mangang-aral. Ikaw ang sumulat ng artikulong iyon. Kailangan kong maging Diyos ko. Lalagay sila ng, ano tawag doon? Take. Take! Steve, hindi ko nakita ang kalahati nito. Nangyari ito sa Speaker's Corner kung saan hindi pa ako naggalakas loob na pumunta dahil alam kong puno ito ng mga Islamista. Naalala mo ba si Hatun Tash? 2 beses siyang sinaksak, isa sa mukha at isa sa tiyan. Marami nang nasaksak ng mga karaniwang suspect pero sina Mehdi Hasan, Hamza Yusuf, Bushra Sheikh, na pawang mga propagandistang Islamista, hindi nagsasalita ukol dito. Hindi nila ito binabanggit. Isang Kristiyanong mangang-aral at kameraman, arehong duguan at sinaksak sa Speaker's Corner. Hindi mo narinig. Pero sa parehong oras, habang nangyayari yon sa Edinburgh, pasensya na, sa tingin ko nasabi ko ang Glasgow. Sa tingin ko nangyari yon sa Edinburgh. Hindi, sigurado ako, nangyari talaga yon sa Edinburgh. Habang may insidente sa Edinburgh, ito naman ang nagaganap sa Birmingham. Tingnan mo, Hindi na isang grupo, mga grupo ng mga Muslim na nakamaskara na sumisigaw ng Allah Akbar. Tinutugis ang mga makabayang Briton. Dahil kahapon, may ilang British patriots na lumabas at nagprotesta lang, winawagayway ang Union Jack. Ginagawa lang nila ang kanilang perpekto, lehitimo, konstitusyonal, at makasaysayang karapatan na ibinigay ng Diyos. sagrado ang karapatang magprotesta sa kanluran. Pero hindi ito nauunawaan ng iba. Tingnan mo. Sumisigaw sila ng Allahu Akbar at hinahabol nila ang mga makabayan doon. Pero walang mag-uusap tungkol dito. Si Hamza Yusuf at Mehdi Hasan, hindi nila ito pag-uusapan. Siguradong hindi mo pa ito narinig. May isa sa kanila na naging matapang. Hindi ito katangahan. Alam ng mga taong ito ang ginagawa nila at alam nilang protektado sila. Walang mangyayari sa kanila. In-upload niya ito sa Birmingham. Naghahanap ng mga makabayang Briton sa Birmingham.
Pakinggan siya. Oo, mabilis lang. Aktibo kami. Kutsilyo ba yan? Sa tingin ko, kutsilyo yan. Hindi, mga daliri lang yan. Kaya ayun, tuloy ang protesta ngayon. At diretsahan ko nang sasabihin. Kayo mga lalaki, lumabas kayo. Parang, uy pare, dapat pumupunta ka para protektahan ang komunidad mo. Protektahan ang mga mosque ninyo. Oh, protektahan mo ang pamilya at Muslim Ummah. Muslim Ummah? Bakit may Muslim Ummah sa UK naman? Bakit nandyan yan? Hindi naman yan ang bansa ninyo. Umuwi na kayo. Protektahan ang komunidad. Kung hindi kayo nananatili sa bahay dahil tinatamad lang, ayusin ninyo ang sarili ninyo at magpakalalaki kayo. Diretso akong magsalita at gusto kong maraming lalaking lumapit. Hindi tayo papayar sa kalokohan ng mga yan. Diretsahan ko sinasabi. Ito mga racist na gago. Gets mo? Iniisip pa rin ng mga taong to na mas mabigat ang akusasyon ng rasismo kaysa sa panguhuli nila sa mga katutubo sa sarili nilang bansa. Pero paubos na ang oras nila. Pasensya na. Pwede silang maging agresibo, manakit, manakot o mangprovoka. Pwede silang magpakamatapang. Pero hindi ko iniisip na magtatapos ito ng maganda para sa kanila. Harapin mo. Magpakalalaki ka. May mga naglalakad lang. Huwag kayong mapakaduwag. Handa na kami. Inshallah. Pinapapahiyan niya ang sariling komunidad dahil maraming Muslim na lalaki na baka hindi pa umaamin. May mabubuti ring Muslim at alam nila ito. Pumasa sila sa mabubuting Muslim. Tanong, hanggang kailan sila mananatiling mabuti? Hindi nila tayo mapipigilan at hindi nila tayo kailanman mapipigilan inshallah. Maganda kayo. May kailangan ba ng detalye? Tawagin mo ako. Nasa Rock, bayan ko. Geto, aktibo kami. May ilang mga tropa na papunta na. Magkikita kami sa isang particular na lugar. Ayokong ilantad ito sa publiko kasi alam mo naman kung paano ang mga pulis. Mga pulis, malinaw naman. Mga pulis ng Birmingham. Pero I message mo ako. Gets mo? Sunod, bibigay ko ang mga lokasyon, inshallah. Noon tayo magsisimula. Assalamualaikum. Malinaw na tinatakpan yung mukha niya pero kilala pa rin siya ng mga tao. Sabi niya, i-message mo ako. Gano'ng kahirap para sa Birmingham Police na hanapin siya. Wala silang gagawin. Alam mo kung bakit? Takot na takot sila sa kanila. Tingnan mo rin ang sinabi niya sa huli. Naalala kong isang tao na laging sinasabi ito sa dulo ng halos lahat ng video niya. At noon na natin itutuloy, Assalamualaikum. At tandaan mo. Tandaan nyo yan mga pare. Tandaan mo yan. Alam mo ba kung sino pa ang nagsasabi niyan? Siya ang payaso ang nagsabi niyan. Tandaan mo yan sa dulo ng bawat video. Pagkatapos ng isang series sa US, naalala mo ba yon? Kita mo yon? Sinasabi niya yan sa dulo ng bawat video na ina-upload niya. Kaya mahirap ba para sa pulis na puntahan siya? Tanungin kung sino ang taong to. Hindi nila gagawin yon. Minsan pakiramdam ko gusto talaga nilang mangyari ito. Kailangan ko lang sabihin, tandaan mo, hindi sila ang mga biktima. Sa bawat bansang kanluranin na tinitingnan mo, pare-pareho lang ang problema. Pare-pareho lang ang mga tao. Sabi ko nga, nasaan ang mga teroristang Hindu? Nasaan ang mga teroristang Budista? Tandaan mo lang, wala pa ito. 3 malalaking insidente ng terorismo lang ang ipinakita ko sa'yo. Meron talagang dandaan pero sa totoo lang, hindi. May nag-post nito kamakailan. Naniniwala ako sa numerong ito. Mula 1,900 at 79 hanggang Abril 2024, naitala namin ang 66,000. 872 hanggang 66,872 na Islamistang pag-atake sa buong mundo. Ang mga pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 249,941 katao. Tantiye lang ito dahil hindi lahat ay natatala. Pero ang mga taong ito ay hindi titigil. Tingnan mo na yun lang ito nangyari. Ito ay sa Wigan, UK. Naghahanda sila ng isang hukbo. Tingnan mo ito. Ano ito? Nagsasanay sila sa mga parke sa Britanya, parang parada ng militar. Lahat ito ay nangyayari sa harap natin habang pinapanood ng gobyerno. Tingnan mo ang babaeng Muslim na ito. Ito ay isang babaeng Muslim na nagsasabi sa iyo kung anong totoong nangyayari. Pakinggan mo siya. Pumunta ako dito na umaasang iniwan ko na ang masasamang tao. Pero sa kasamang palad, natuklasan ko na nandito na rin pala ang masasamang tao. Kasama dito ang marami sa mga taong kilala ko mula 15 o 20 taon na nakalipas noong ako ay undergraduate na estudyante pa lang. Ngayon, sila na ang namumuno sa mga protesta na nangyayari sa buong bansa.
Alam kong miyembro sila ng Muslim Brotherhood kahit na marami sa kanilang itinatanggi ito. Ganun pa rin ang paraan ng kanilang pag-organisa ng protesta tulad ng 15 o 20 taon na ang nakalipas. Parehong paraan ng pagpapakilos, parehong mga bandila, parehong kwento, pati na rin ang parehong pagdepende sa Al Jazeera mga footage at mga balita. Kaya para sa akin, parang deja vu ito. Lahat ng ito ay nangyayari dito sa Estados Unidos, kaya nandito ako ngayon na may pag-asa na makahanap tayo ng paraan para maiwasan ang nangyari sa aking bansang sinilangan ay ito na mangyari rin dito sa Estados Unidos. Para sa akin, ang Estados Unidos ay sumasagisag sa mga pinahahalagaan kong ipinaglaban, karapatang pantao, karapatan ng kababayan at demokrasya. Kung ganun, dapat niya iwanan ng Islam. Salamat sa kanya dahil sinabi niya ang totoo. Mga kaibigan, hindi ko ito kayang bigyan diin ng sapat. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako natatakot kapag nakikita kong inaatake ang mga dakilang bansa sa kanluran. May mga kaliwa at woke na hindi nakakaintindi nito. Nasabi ko na ito dati at siguro hindi ko na kailangan ulitin pa. Sa tingin ko, alam niyo na lahat. Sino man sa inyo, sino mang nakakaunawa sa Islam, alam na ang mga woke na kaliwang baliw na ito ang unang-unang mapapahamak. Nasabi ko na dati, ang mga Kristiyano at Hudyo ay magkakaroon ng pagkakataong mamuhay bilang dimis o pangalawang klasing mamamayan ayon sa Quran. Pero ang mga woke na kaliwang baliw, mga LGBTQ, mga ateista na katulad ko, kami ang unang-unang mapapahamak. Ayokong mawala ito sa kahit anong kalaan, kaya umaasa ako na ngayon ay makakaisip tayo ng isang opensibang estratehiya na makakatulong sa atin na maisakatuparan ito bago pa mahuli ang lahat. Oh, kailangan nating kumilos agad. Mas malaki na ang mawawala kung hindi tayo kikilos. Tingnan mo, pakinggan mo. Hindi na nila tinatago. Nangyari ito sa UK. Hindi ako magkwento. Nandito ako para mamuno. Ang Turkey ang tunay na namumuno, bro. Nandito ako para pamunuan ka. Si Trump, Elon Musk, Netanyahu, at mga Hudyo. Tama. Aba, kakaiba naman ang sinabi mo. Oo, talaga. Napakapakit ng ugali niyan. Isa kang mahusay na bisita. Isa kang mahusay na bisita sa bansang ito. Hindi. Hindi. Isa kang mahusay na bisita. Anong bisita? Oo, bisita ka rito pero gusto mo mamuno. Lupa ko ito. Talaga. Sige, gets ko. Milyon-milyon tao ang responsibilidad natin. Pasensya na. Okay, ulit. Lupa ni Allah ito. Sa kanya ang mundo. Makinig ka. UK. Hindi kanya tinutrol. May hadis kung saan sinabi ni Muhammad, hindi kanya tinutrol. May hadis kung saan sinabi ni Muhammad na ang buong mundo ay akin. Oras na lang ang hinihintay bago mapasailalim ang mundo sa Islam at naniniwala sila rito. Bakit ito pinapayagan ng ating mga gobyerno? Dapat ipa-deport ang taong ito dahil hindi ito para sa kapakanan ng publiko. Pwede mo siyang ipa-deport doon pa lang. Paano hindi yun paglabag sa kapayapaan? Ano ang mangyayari kung si Lawrence Southern ay pumunta sa Muslim na lugar sa Sydney? O kapag ang isang konserbatibong aktivista ay pumunta sa UK, sinasabihan sila na hindi sila welcome. Kailangan nilang umalis dahil nilalabag nila ang kapayapaan. Ano ba ito? Bakit ka ba masyadong mayabang? Kaya mo. Makinig ka. Alam kong kaya mong gawin ito. Ang buong mundo. Lahat ng nasa iyong kamalayan, limitado ang iyong kamalayan. At ito ang dahilan kung bakit panlabas ang pagsasalita mo. Kaya ang buong mundo ay si Allah. Lahat ay si Allah. Ano? Anong plano? Is this man? Karaniwan nito sa UK, marami rin doon. Oo naman. Naibalita na ito. May pinanggagalingan na kayabangan na to. Tingnan mo, siya ay isang Afghan. Kumpiyansa siya. May paniniwala siyang theological. Sanay siya. Alam niya ang ginagawa niya. Alam niya kung saan siya galing. Alam niya kung anong klaseng pag-iisip meron sila doon. At ipinapakita niya ito dito dahil sanay siya. Ewan ko, hindi ako magugulat. Sa totoo lang, hindi ako magugulat kung mga milisyano ang mga taong ito. Isang araw, bigla na lang tayo magigising at makikita na nananaksak na lang sila ng tao. Maaring may mga baril din sila. Alam nating may mga baril sila sa mga mosque. Medyo marami ang estadistika ng krimen ng pulisya. Marami yon, hindi ang pulisya. Aha. Hindi ko itinatangi ang pulisya. Sige, ayos lang. Sige, ayos yan pare. Oo, magandang tanawin. Tingnan natin.
Titingnan natin yan. Ikaw ang nagbanggit niyan sa usapan. Hindi ako sigurado, tinitiman ko lang. Huwag mo ipakita yan. Huwag kang umalis sa daraanan ko. Ayan na, ayos yan para sa'yo pare. Kaya ba niya sinasabi ang totoo? Dahil bang nakamariwana siya? Hindi yan mariwana. Ano yon? Hindi yan marijuana. Hello yan tabako. Nandito siya ngayon. Hindi masyadong maganda. Mukhang bago ang suot mong t-shirt dyan. Oo. Sino nagbigay niyan sa'yo, bro? Ako. Alam ko, ha? Yan. Wazat. Kamusta? Ito. Kamusta? Tuloy-tuloy ito. Walang tigil ang pang-uudyok. Makakaasa kayo gaya ng sinabi ko ng mga Islamistang propagandista at woke tulad ni Zach Polanski ay sumasabay lang sa uso. Wala akong oras ipakita ang tweet niya. Mga kaibigan, nagkakagulo na. Nagulat ako nang nangyari sa Edinburgh ay di mas madalas mangyari. Hindi ko sinasabing dapat mangyari ulit yon at hindi ko ito pinapaboran. Kalokohan yon. Isa itong hangal na estratedsya. Nasa atin ang bilang, moral, at tama tayo. Iyan ang pinakamalakas nating sandata. Sana mapatalsik si Keir Starmer. At si Andy Burnham, napapalit sa kanya bilang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng UK, malalampasan pa niya ang mga nagawa ni Keir Starmer. May nagsasabi na baka magpatawag siya ng maagang eleksyon at kapag nangyari yon, balotaan na lang ang pag-asa natin. Kailangan nating pagkaisahin hindi lang ang mga makabayan, kundi lahat ng tao.